Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-24 na linggo sa karaniwang panahon at ngayon din ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria na nagdadalam hati o paggunita kay Maria, ang Mahal na Birhen na nagdadalam hati. Bakit nagdadalam hati? No, isa ito sa 7 hapis ni Maria. At kung maalala niyo po, kahapon ay pinagdiwang natin yung pagtatampok sa krus na banal. At sa ating ebanghelyo, narinig natin yung tagpo kung bakit nagdadalamhati si Maria. Siya ay nasa paanan ng krus kung saan ipinangko ang kanyang anak na nag-aagaw buhay na. Nung nakikita niya yung kanyang anak na talagang sugatan at hirap na hirap, at gustuhin man niya, ang tanging nagagawa ni Maria ay mahapis o magdalamhati o kaya naman umiyak. Gustuhin man niyang magwala, pero malinaw din sa kanya na ito ay plano ng Diyos, na kailangan niyang tiisin, kailangan niyang indain. Ganon katindi, di ba? No? Siyempre, kapag yung mga nanay, kapag alam mong pinahihirapan, magkaiba rin yung nahihirapan sa pinahihirapan ng ibang tao at talagang maguhurimentado ka. Talagang magwawala ka. Susugurin mo ang sinumang nagpapahirap sa iyong anak. Pero yung pagdadalamhati ni Maria, kasabay dyan yung pagsunod sa plano ng Diyos. Pwede niyang tanggalin yung pako sa paa ni Kristo, pwede niyang buwagin yung pinagpapatungan ng krus, pero siya ay tahimik na nagdadalamhati. Nakukuha niyo po yung pagdadalamhati na nandoon pa rin yung pagtitiwala sa Diyos. Napakahirap noon para sa kanya. Napakasakit noon para kay Maria, pero hindi niya sinaklawan o kaya naman hindi niya nilabag o pinakialaman kung ano ang plano ng Diyos. Kasi lagi din sinasabi ni Kristo na lahat ng ito ay kailangan mangyari. Dapat mangyari. So gustuhin man ni Maria bilang isang ina na kunin yung paghihirap ni Kristo, pero hindi Kasi yung sa kanya, yung pagdadalamhati niya, yun ang kanyang krus. Yung si Kristo, ang kanyang anak, yung matapos niya ang kanyang paghihirap sa krus. Kaya hinay-hinay lang din tayo, no? Mga nanay, minsan talagang ayaw ninyong mahirapan ang inyong anak. Tama ba? Yung pag sinasabi ninyong, kung pwede nga lang, ako na lang ang magkasakit. Di ba, no? Pero sa ganito, no? Kung pagninilayan lang natin, hayaan mong maranasan
ng iyong anak yung paghihirap para matuto. Kasi kung ikaw nang ikaw ang aako, isang araw, pag ikaw nawala, hindi yan mabubuhay. Hayaan mo madapa, hayaan mo tumayo, pero nandiyan ka sa tabi. Patuloy kang gagabay, patuloy kang aalalay. Kung magkamali siya, nandiyan ka pa rin. Yung pagdadalamhati mo, andyan yan. Pero yung magtiwala pa rin sa Diyos. At sa ating ding ebanghelyo, narinig natin yung paghahabilin ni Kristo sa kanyang ina, sa kanyang minamahal na alagad, at yung minamahal na alagad, inihabilin niya kay Maria sa kanyang ina. At yan ay patuloy na ginagampanan ni Maria. Inaalagaan niya, kinakalinga niya ang lahat ng mga alagad ni Kristo. Lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo. Pero ang tanong, tayo ba? Sa tingin niyo po ay dumadagdag tayo. At kung nagdadalamhati si Maria ngayon, bakit kaya? Kasi sabi dito, di ba, simula noon, siya ay pinatuloy ng minamahal na alagad sa kanyang tahanan. Ibig sabihin, siya na yung bahala, yung pangangailangan, binibigay niya para hanggang sa kung ano man. Ngayon kaya, nagdadalamhati si Maria sa atin lahat. Kasi simba tayo ng simba, pero wala naman tayong pakialam sa ating kapwa. Simba tayo ng simba, pero wala tayong sinasabi sa mga nangyayari sa lipunan. Nagdadalamhati ang mahal ng Birheng Maria kasi maraming binabaha. Hanggang ngayon, binabaha pa. Nagdadalamhati din si Maria kasi ang daming wala ng konsensya. Nakaw dito, nakaw doon, na parang normal na ang magnakaw. Nagdadalamhati si Maria sa nakawang nangyayari. Nagdadalamhati si Maria sa mga pagsira sa ating kalikasan. Nagdadalamhati si Maria dahil sa mga tao ding walang pakialam. So, hindi lang tayo, di ba? Hindi lang tayo nandiyan para tumitig, bihisan ang imahe ni Maria. Ano man yung concern ni Maria bilang ina, kailangan natin din tugunan. At ang concern ni Maria, magkaroon tayo ng pakialam sa isa't isa. Hindi yung pakikialaman mo ang buhay ng isa't isa, kundi magkaroon tayo ng pakialam. Naghihirap na, wala kang ginagawa. Ngayon, tahimik tayo. Pwede bang tumahimik ka na lang? Tapos ngawa-ngawa tayo? Tapos pipiliin pa rin natin yung mga magnanakaw? Pipiliin pa rin natin pagdating ng eleksyon na para bang walang nangyari? Nagdadalamhati ang mahal na Birheng Maria. Kasi hindi natin ginagawa yung ating mga responsibilidad ng tama at mabuti. Kaya mamaya, sana po, pagtapos ng misa, dumaan kayo sa imahin, sa larawan ng Birheng nagdadalamhati, at ipagdasal natin, na magkaroon din tayo ng lakas ng loob, na talagang magkaroon ng konsensya, at magkaroon tayo ng takot sa Diyos sa ginagawa nating panloloko, sa ginagawa nating kasinungalingan, sa ginagawa nating pagpapahirap sa ating kapwa. Yung wala kang ginagawa, yan din yung kasalanan natin. Yung dapat na nakikialam ka, pero wala kang ginagawa para mabago ang buhay ng ating kapwa, isang malaking kasalanan niya.
Amen. Amen.